Tabi-tabi po. Makikiraan po. Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folklore Radio. Inihahandog ng Aliguyon UP Folklorists Incorporated sa pamamagitan ng UP Kolehiyo ng Arte at Literatura ang Tabi-Tabi Folklore Radio. Tampok sa pagtatanghal natin ngayon ang unang bahagi ng pangatlong episode sa seryeng Awit sa Kilusang Paggawa at espesyal na panauhin natin ang grupong pangkulturang Tanghalang Silangan Uring Manggagawa Sining Collective, kilala rin sa daglat na TSUMSK. Ang grupong pangkultura ay nag-ugat pa sa kilusang paggawa noong dekada 70 ng nakaraang dantaon. Bagamat nagsara ang kanilang pagawaang Rubber World Philippines Incorporated noong 1974, hindi sila nawala. Patuloy silang nagsilbi sa kilusang paggawa hanggang sa kasalukuyan. Katunayan, sa mga pagkilos, protesta ng hanayang buklura ng manggagawang Pilipino, kasama sila tuwina. Nagbibigay pugay sa pamunuan at kasapian ng Tanghalang Silangan Uring Manggagawa Sining Collective, Elena Cruz, Eduardo D.S. Asidera, Ray Arsulo, Peter Ben, Papay Gonzales, Oji Santos, Boy Pascual, Gina Chanco, at Amalia Sobrepeña. Ako po ang inyong lingkod, Punyong Chua, ng Departamento ng Pilipino at Panitika ng Pilipinas, UP Kolehiyo ng Arte at Literatura, ang tatayong host sa episode natin ngayon. Mayroon tayong 5 segment. At kada segment katatampukan ng isang awit kasama ang mga tala at pahayag mula sa grupong pangkultura at ng inyong lingkod. Huwag kayong magugulat, ang unang 3 awit ay aawitin mismo sa espasyo ng isang piket ng mga nakawelgang manggagawa. Sorpresa ang pang-4 at pang-5 awit. Mga pinagpipitaganan at minamahal na manonood at tagapakinig ng DZUP, ang Tanghalang Silangan Uring Manggagawa Sining Collective. Mga kasali, huwag didikin. Ang DCUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ay dumadaloy sa lukmong mga mata, larawan mo't lungkutan at kawalan ng pag-asa. Maghanap ng pangarap sa buhay ay pakita, nabubuhay ka sa panahon. Tatalino, Pinocchio, maganda mapaliwanag natin ng konti. Bakit ba nagtatayo ng mga piket ang mga manggagawa? Oh, magandang tanong yan.
Una, welga ng mga manggagawa ay isang patunay ng kanilang pagkakaisa sa kasamang pagkilos upang pahayag ang kanilang mga hinaing o pagtutol sa mga maling polisiya na pinatutupad sa loob man o labas ng trabaho. Maraming dahilan kung bakit naglilisan sila ng welga, pero ilan sa mga karaniwang rason ay maaaring ito ay masamang kondisyon sa loob ng trabaho at hindi pagkakapantay-pantay na pagtrato sa kanila ng management. Nandiyan din na walang seguridad sa trabaho. At ang mahalaga pa dyan ay ang mga bagay nito ay ang hindi nakakarungang pasahod o patakaran sa mga manggagawa. At higit sa lahat, ang hindi pagsunod ng management sa mga batas pagawa na ayon sa Labor Code. Manggagawa ang sinubuksan, dapat mong tuklasin kung ay nakadahilanan. Bakit may naghihirap na gaya mo sa lipunan? At sa dako'y hanapin ng kasagutan. Naman ka Kami pag-iwan kami, babalik kami sa 6 list na pasok. Kasi nag-file sila ng reduction o ginawang focus yung pasok namin. Ilang taon na, halos 3 years na kaming nag-test ng focus na pasok. Kaya hindi na namin kinaya. Kaya umabot kami sa ganito. Na dapat mapasabi sa buong sambayanan. Tumindig ka manggagawa, tayo nang magpasya. Panahon ng wakasan ang pagsasamantala. Sa diwa ng layunin, tayo'y magkaisa. Di ko nang makataoy, ipindig ng buong sigla. Man lang po ng union namin, yung Department Order 118-12, 2012 pa ng batas yan, para yan sa Drivers Compensation Salary Scheme. Na dapat hindi nagpapasahod sa batas na yan, hindi pwedeng magpapasahod ng under ng minimum wage. May sumasahod dito, 200 pesos, 178 pesos. Bawal sa Department Order 118-12 na magpapasahod ka ng below minimum wage sa driver at konduktor. Bawal din sa DO 118-12, batas ng DOLE mismo, 2012 pa, bawal din po na magtrabaho ang driver at konduktor ng 18 to 22 hours. Nang magdamag umalis, hating gabi gumagarahe. 3 oras, 4 na oras lang ang tulog. Pagdating doon, pagdating ng garahe, gisingin ulit, babiyahe ulit. Pa po dyan, ang kapitalista, ang malaki ang kita sa bus company. Bakit ikalta sa manggagawang driver at konduktor yung hugas ng bus, washing ng bus? Every day, every duty. 30 pesos sa driver, 30 pesos sa konduktor. Para na lang yan sa mga anak naming estudyante, pangbaon. Pero anong nangyari? Bakit kami ang sasagot? Manggagawa lang kami, ginawa namin ang lahat. Ang malaki po ang kita
ang kumpanya. So dapat po ang washing ng bus, dapat doon na lang yan sa kapitalista, hindi sa manggagawa. Ayaw rin namin magwelga. Kaya lang, umabot lang kami dito dahil ang manggagawa, ito lang ang tanging paraan at huling solusyon ang welga. So, kailangan namin yung tulong ng gobyerno. Taxpayer din po kami, driver at konduktor. Kasama kami sa paglikha ng yaman ng kumpanya. Kailangan namin, kaya kami nagganito, nagwelga na pagkasunduan namin na magwelga na lang, wala nang solusyon. For the longest years, yung mga karaingan po namin na tiyak na sahod, tamang benepisyo at seguridad sa trabaho. Naulit ko po, nagpapasalamat po kami sa inyong suporta at pakikiisa sa aming pakikibaka. Malaking bagay po sa amin. Gayon din po ito ang pinaglalaban namin, yung Department Order 118-12. Kasi para sa akin po, protektado po kami ng batas na ito. Kung ito po sana ay matagal nang in-exercise o pinatupad ng kumpanya ng Permina, malaking proteksyon para sa amin mga driver at konduktor, at lalong-lalo na po sa mga mahal naming mga pasahero. Kasi po, kung pinatupad nila ito, ang Department Order 118-12, maiwasan namin ang balatuban sa daan. Kasi nga po, ang dahilan ng sanhi ng mga aksidente sa kalsada, ito po ang ini-exercise ng Permina Express Corporation, kagaya po ng pagkataas-taas na kuta. Na po, maunawaan nila kung bakit hanggang ngayon patuloy kaming nakikipaglaban at pinaglalaban namin ang karapatan namin bilang mga manggagawa. Na sana, maantig naman ang puso ninyo dyan, mga nakapwesto sa gobyerno. Hindi ko na po babanggitin, basta sa lahat po ng nanunungkulan sa gobyerno na makapanood po ng aming mga hinaing, mga problema, sana po matugunan nyo po. Ang aming kahilingan lang po ay simple lang, may ipatupad lang po ang ginawa niyong batas na Department Order 118-12, kasi malaking bagay po ito sa amin at sa aming mga minamahal na mga pasahero. Panahon ng wakasan ang pagsasamantala sa diwa ng layunin, tayo'y magkaisa. Unang makatao'y ng musika. Yung ano po, Ang melody niyan, hindi ka manggagawa, tayo nang magpasya. Panahon ng wakasan ang pagsasamantala sa diwa ng layunin Simulang makataw. Itindig ng buong sigla. Itindig ng buong sigla. Itindig ng buong sigla. Tumindig ka manggagawa, tayo nang magpasya. Panahon ng wakasan ang pagsasamantala sa diwa ng layunin, tayo'y magkaisa. Lipunang makatao, itindig ng buong sigla, buong sigla, buong sigla, buong sigla, buong sigla. Lumilitaw isa ang lipunang makatao sa lagdang awit ng mga manggagawang pangkultura sa hanay ng paggawa. Kapiling natin si Eduardo D.S. Asidera, Musical Director at Vice Chair ng Tanghalang Silangan Uring Manggagawa Sining Collective. Ang awit na Lipunang Makatao
ay nagmula sa panulat ng isang organisador sa hanay ng paggawa at komunidad na si kasamang Resti Domingo. Nilapatan ito ng himig at inareglo ng isang kolektibo sa loob ng grupong pangkultura ang Tanghalang Silangan ng Rubber World at Adidas. Inilahok din namin ito sa isang patimpalak ng CTUHR sa huling yugto ng dekada 80. At sa kabutihang palad, ito nga ay nagwagi. At magmula nga doon, ang awit na lipunang makatao ay naging lubhang tampok sa hanay ng kilusang paggawa. Isang malaking tagumpay sa paglikha ng awit ng Tanghalang Silangan. Sapagkat lahat ng bagay, folklore. Sa DCUP 1602, kasali ka! Tabi-Tabi Folklore Radio. Tatalino Pinocchio, napakamahalaga ng presensya nyo. Kailangan natin ng konting mga tala at ilang paliwanag sa dalawang mahalagang mga usapin. Ay, pangunahin na dyan yung kontraktualisasyon. Ibasura, ngayon na, nakapaskel. Konting tala, konting paliwanag. Napapanahon ang isyu ng kontraktualisasyon. Sa ngayon, sa hanay ng mga manggagawa. Ang kontraktualisasyon ay meron lamang siyang takdang panahon ng pagtatrabaho. At ito yung tinatawag nila na ENDU o End of Contract ng manggagawa. Sa loob lamang ng 5 hanggang 6 na buwan ay maari matapos ang kanilang kontrata. At dagdag pa dyan, mas mababa ang sahod at mga benepisyo na binibigay sa kanila ikumpara sa mga regular na manggagawa. Tama. Walang seguridad sa trabaho. Anumang oras ay pwede silang tanggalin ng kanilang pinapasukang pabrika o pagawaan. Talagang mabigat sa mga manggagawa. Ito pa, Tatang, ito may nakalagay dito. Ano pa? Tubig, enerhiya at mga susing industriya dapat kunin ng Estado, huwag isa pribado, manapa isa publiko. Yun. Sa aking tingin, sang-ayon ako dyan na magiging maisa publiko ang mga batayang serbisyo sa ating lipunan.
kakay sa pagsunong, narito ako. Para sa pagwasto, pagdaluyong, narito ako. May katagalan na rin na una kong narinig ang awit, Muog na Buo. Sa picket line din yon, mga isang dekada na ang nakakaraan sa welga ng pagawaang Cosmic. Kung di ako nagkakamali sa Caloocan o sa Valenzuela, Bulacan, may programa ng pakikiisa ang mga institusyon. Pinamunuan ito ng grupong bukluran ng manggagawang Pilipino kung saan nakapaloob ang Tanghalang Silangan. Doon ko nga unang narinig ang awit Muog na Buo at naganyak ako sa pananalinghaga, galing din sa gamit ng wikang Tagalog. Nagustuhan ko ito at napasama to sa repertoire ng grupo. Nagkaroon lang kami ng konting agam-agam o bagahe dahil hindi namin kilala kung sino ang mga individual na lumikha ng awit. Batid namin na nilikha ito ngayong mga panahon lang na ito. Hindi naman ito kasama dun sa mga awit na nilikha ng dekada 70 kung saan marami-rami ay mga anonymous o hindi natin kilala kung sino yung lumikha. Sa ngayon, ang pinanghahawakan namin ay ang aming paghanga sa komposisyon at kinikilala namin kung sino man ang lumikha ng mga awit. Nagkaroon kami ng konting impormasyon mula sa internet na ang komposisyon ay nilikha ng grupong Agaw Armas. Marahil magandang panimula na yon sa ating pagkilala, sa ating pagtangkilik at sa ibayong pasasalamat sa mga lumikha ng awit na ito. Bakit ako naririto, tila dulo na ng mundo, ng bayan kong pulo-pulo, parang sumabog na bato. Bakit ako naglalakbay, dala itong mga aral, mga teoryang gumagabay, karanasang binabaybay. Narito ako para sa pagkakaisa, pagsulong. Narito ako para sa pagwawasto, pagdaluyong. Narito ako para ang balat, kalat na pulo, magiging muog na mo. Bakit aking hinahanap ang wastong paglalakad sa pamumuno at pagtupad ng basang umabalikwas? Narito tayo para sa pagkakaisa, pagsulong. Narito tayo para sa pagwasto, pagdaluyong. Narito tayo para ang kalat na pulo, magiging muog na mo. Pagkakaisa at paglaban, tagumpay ng ating bayan ay ang bagsa daigdigan. Paglaya ng sangkatauhan, narito tayo
para sa pagkakaisa at pagsulong. Narito tayo para sa pagwasto, pagdaluyong. Narito tayo parang kalat-kalat na pulo, magiging muog na mo. Narito tayo para sa pagkakaisa at pagsulong. Narito tayo para sa pagwasto, pagdaluyong. Narito tayo para ang kalat-kalat no, magiging muog na mo. Ito ang dakilang misyon ng Pilipinong proletaryo. Pagkat lahat ng bagay, folklore. Sa DCUP 1602, kasali ka! Tabi-tabi po, Loradio. Mga kasama, masyadong matalim ang iyong mga awitin. Seryoso! Ayan yung bigyan ko na lang kayo ng isang awitin. Love song. Sige nga, iparamdam mo nga. Pakinggan natin. Sige, banat. Nang ako'y papauwi tungo sa aming bahay. Kaya galing ko pa lang sa mahabang exam. Ako'y napadaan sa dati kong tambayan sa gilid ng gusali ng sining at akam. At aking napansin isang babae nakaupo kay gandang aklat ang tanga. Kanya ako'y naakit, di ko mapigilang lumapit. Suot niyang pantalon, isang kupas na mao. O bini-bini sa kupas na mao, ako ba'y maaari sa iyo ay magtanong? Maayag ka kaya sa akin ay sumama, tayo'y magmerienda doon sa kafeterya. At siya sa akin, kay dali siyang kausapin. Umorder kami ng coke at saka sapin-sapin. Ang puso ko'y tumibok, hindi kong napansin. Gilid ng kafeterya sa gilid ng dingding. O bini-bini sa kupas na mao, kung ba'y maaari sa iyo ay magtanong. Ako'y nahihiya, kaya binubulong. Ano ba ang numero ng iyong telepono? Wala raw siyang telepono, ang sabi niya sa akin. Address na tinitirhan, ayaw rin namang sabihin. Naglakas loob ako na siya ay kausapin. Ikaw na lang kaya ang tumawag sa akin. Galing. Habang siya'y kumikinda, ang suot kong numero ay kanyang isinula. Sa suot niyang pantalon, isang kupas na maon. O bini-bini sa kupas na maon. Akulatin lang ang numero na nulat mo roon. Magkanyan ang kodigo pagdating sa klase. Yan ang numero ng aming telepono. O
binibini sa kupas ng maong. Hanapin lang ang numero na sinulat mo doon. Maghiling ng kodigo pagdating sa klase. 7670, tawagan mo ako. Tawagan mo ako. Tawagan mo ako. Binibini. Tawagan mo ako. Oh, di ba? Naging masaya tayo? Masyadong seryoso mga kanta nyo kasi matatalim. Sapagkat lahat ng bagay, folklore. Mga kasali, huwag bibitiw. May bag talaga eh, halos lahat. Hirap ng buhay ngayon pare, ang benti mo'y walang mabibili. Ang halaga ngayon ng 20, ang pwede lang bilhin isang nakini. Kaya pare ko kapag ika'y gutom na, dumarating pati bulate. Problema na naman pare, mataas na rin ang pamasahe. Pag-ingat lang sa pagsakay, baka may kakilala malibre. Herang dala mo kapag ito'y tinula, pagbalik wala kang pamasahe. Ang excise tax na ipinataw, ang siyang tunay na dahilan. Inflation rate ay sobrang taas, ang present value lalong bumagsak. Mula nabilihin, serbisyo at lahat na naging triple ang bawat halaga. Kailangan makita na isang galaw na medyo networking OA pa rin. Pero isang grupo kayo. Pwedeng may umakbay. Pwedeng may umakbay. Parang may pupuntahan kayo as a group, isang group. Kahit wala nang kanta yun, pwedeng walang kanta. Pwede rin meron kayong Pati bulay. Problema na naman mare, mataas na rin ang pamasahe. Salulat lang sa pagsakay, baka may kakilalang malibre. Pero mo kapag ito'y kinulang, marang wala ka nang masahe. Oo nga eh. Ay, nako. Ay, nako. Sa stocks na itinataw, tunay na dahilan. Inflation rate ay sobrang taas, lalong bumagsak. Mula bilihin, servisyo ay lahat na naging triple ang bawat halaga. Pare, Daig mo pa ang pulutin. excise tax na ipinataw, ang tunay na dahilan. Inflation rate ay sobrang taas, ang present value lalong bumagsak.
serbisyo at lahat na naging tribe ang bawat halaga. Sobrang hirap na ngayon pare, dahil mo pa ang pulubi. Bigas na presyo gagawing 20, kasi yung mali na lahat pare. Lahat ng pangako ay walang natupad, pati ang jeep tuloy ang phase out. Lahat ng pangako ay walang natupad, pati ang jeep tuloy ang phase out. Lahat ng pangako ay walang natupad, pati ang jeep tuloy ang phase out. Ang hirap ng buhay ngayon pare, ang mente mo'y walang madidilig. Ang halaga ngayon ng 20, hindi ang bilis ang lakinig. Kaya pare ko, kapag ika'y gutom na dumarating, pati bulate. Problema na naman pare, mataas na rin ang pamasahe. Mag-ingat lang sa pagsakay, baka may kapilalang palibre. Perang dala mo kapag ito'y kinulang, pagpalit wala kang pamasahe. Ang excise tax na ipinagaw, ang siyang tunay na dahilan. Inflation rate ay sobrang taas, ang peso value lalong bumagsak. Mula bilihin, serbisyo at lahat na naging triple ang bawat halaga. Sobrang hirap naman pare, dahil mo pa ang pulubi. Bigas ng presyo gagawin 20, kasi numalingan lang lahat pare. Lahat ng pangako ay walang natupad, pati ang jeep tuloy ang phase out. Ang sensulay na dahilan, inflation rate ay sobrang taas, ang peso value lalong bumagsak. Mula bilihin, serbisyo at lahat na naging triple ang bawat halaga. Sobrang hirap na ngayon pare, dahil mo pa ang pulubi. Bigas ng presyo gagawin 20, kasi numalingan na lahat pare. Lahat ng pangako ay walang natupad, pati ang jeep tuloy ang phase out. Lahat ng pangako ay walang natupad, pati ang jeep tuloy ang phase out. Lahat ng pangako ay walang natupad, pati ang jeep tuloy ang phase out. Ang street wall art o graffiti ay hindi hayag kung ito'y likhain. Hindi rin tukoy kung sino ang may likha. Isa rin itong paraan ng pagpapahayag ng mensaheng panglipunan. Madalas na ito ay nakatuon sa mga letra. Ang ganitong pamamaraan ay ginagamit rin sa kilusang paggawa. Ang ODOP, Operation Digit, Operation Pinta. Hindi nalalayo ang kalagayan ng mga picket line. Parehas silang nasa bangketa. Marahil kung hindi sumulpo sa kasaysayan ng mga bangketa ng syudad, baka iba ang maging hugis ng kubol ng welda ng manggagawa at ang nakikita nating wall painting sa mga daan sa ngayon. Papay Gonzales sa Ingat Yaman ng Tanghalang Silangan, Uring Manggagawa, Sining Collective, hinggil sa komposisyong Piso. Ang inyong lingkod, Papay Gonzales.
Ang piso ay matagal nang inaawit sa mga picket line at sa mga programa noong dekada 80. Pero ginawan siya na rebisyon ng Tanghalang Silangan Uring Manggagawa Sining Collective na 20 para maiangkop sa mga isyong nabaan dahil sa inflation rate na dulot ng excise tax. Kilala natin kung sino ang lumikha? Sa aming pagsasaliksik, ang pisyo ang maraming umaangkin, pero walang nagpatunay kung sino talaga ang may gawa noon. Kasamang Papay, importanteng sa darating na mga panahon ay matukoy talaga natin kung sino ang lumikha nito. Isa yan sa ating aalamin at kailangang mabigyan ng angkop na pasasalamat. Sa DCUP 1602, kasali ka! Ang DCUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga kasali, huwag bibitiw. Tabi-tabi po, Lo Radio. Sa mga dantaong haba na ng danas ng mga manggagawang nakawelga sa ating bansa, pamula pa ng 19 na dantaon, dama natin na isinasa-isang tabi ang kapakanan at karapatan ng uring manggagawa sa kasalukuyang pamamalakad sa ating lipunan. Umiiral pa rin ang kontraktualisasyon, hindi pa rin maipatupad ang minimum wage law. Hindi pagkaganid sa tubo o kita, manapa higit ng mga dakilang layunin ng pagpapakatao ang saligan ng ating kabansaan. Hitik sa kahulugan ng dalumat ng espasyo ng piket na tinatayo ng mga nakawelgang manggagawa, kalimitan sa bangketa ng daang harap mismo ng pagawaan. Lumilitaw ang publikong paghahayag ng damdamin ng mga manggagawang sinisikil at walang ibang masulingan kundi ihayag sa publiko ang kanilang daing. Hindi na iiba sa mga graffiting nasaksihan natin dito lang sa likod ng ating pamantasan. Nasa ating nakakamasid sa mga paghahayag na ito ng mga manggagawa at di kilalang visual artist ang pag-unawa. Hindi kalabisan kung igiit ang pag-iral ng inklusibong pag-unlad sa pamamalakad ng ating ekonomiya. Tumindig ka, manggagawa. Panahon ng wakasan, ang pagsasamantala. Napakaganda na nakita natin na meron talagang nalinang na kultura ng pakikibaka at pinamunuan ito ng mga manggagawang pangkultura sa hanay ng paggawa. Ang tagapangulo ng Tanghalang Silangan Uring Manggagawa Sining Collective, Elena Cruz. Muli po mula sa Tanghalang Silangan Uring Manggagawa Sining Collective, kami po ay nagbibigay pugay at nagpapasalamat sa muling pagkakataon na maibahagi namin ang aming talento upang gampanan ang aming nasimulan.
lalo na po sa Legazia, sa hanay ng mga uring manggagawa. Kasama kami sa nakikibaka. At sa pagkakataon din pong ito, nagpapasalamat kami sa pamayanan ng Universidad ng Pilipinas dahil naging bahagi din po kayo sa amin. Maraming salamat po. Padayon, Mabuhay! tumindig ka manggagawa. Panahon ng wakasan, ang pagsasamantala. Tumindig ka manggagawa, tayo nang magpasya. Panahon ng wakasan, ang pagsasamantala. Sa diwa ng layunin, tayo'y magkaisa. Di kunang makataoy, itindig ng buong sigla. Buong sigla. Magsama-sama po ulit tayo sa susunod na episode ng ating programa. DCUP 1602, kasali ka. Sumali muli sa naiibang kwentuhan dito sa Tabi-Tabi Folklore Radio.